Gusto ko rin masubukan maging superhero. Sinong superhero if you are given a chance? Gusto kong gampanan. Siguro Spider-Man. Tsaka si ano. Super DJ. Alin. Superhero. Okay. And so, Nalinawan ba tayo dun sa sagot ni DJ? Meron naman, di ba? Okay. Pero naman, no? So far- Aga kasi. ano na yung most challenging characters na ginampanan niyo sa movie and TV? Ano yung pinakamahirap? Ano yung mas challenging? At Wow, wow. Dahil dalawang karakter ba ng ano dala. Hindi, parang may comment kasi nasa sa Hindi. Ito kasi dalawa yung karakter mo eh, tsaka ibang iba. Tsaka talagang mahirap to na gampanan dahil may drama ka. Kailangan mong tansyahin yung kasi ako parehong maangas yung karakter ko eh. Pero hindi sa loob parehong yung ugali ng angas. Diba? Hindi ko ma-explain ngayon, pero baka next time ma-explain ko sa inyo. Kasi magulo din eh. Panoorin na lang natin. Okay. Thank you, Kat and Daniel. And next question ko pa kay Direk Cathy. Direk Cathy, si Catherine and Daniel po pa talaga yung first choice sa movie? And bakit po sila yung napili nyo na gumanap for the roles nung She's Dating the Gangster? Oo, naisip ko din yan. Na baka, No other pair. Sila lang talaga yung para dito. And prior to this, I really went up to Tita Malu and Star Cinema and said I want to do a movie with them after G2B because I saw the potential in them. And I saw they'll be more than just, you know, the teeny bopper love team. I know they can do more. And in this film, I think they have proven to be worthy to be called actors. Nice. Oh, Thank you, Miss Cathy. Okay na? Yay, thank you. Ready na tayo with our questions para ano. Next question will come from the gentleman in the back, the guy in red. Stanley. Stanley Boy, come on. let's go. Wow. With the naka-blue hair. Ayan, Kat. My question is to Bianca. Bianca, how did you inspire to write this, She's Dating with a Gangster, and had you ever dated a gangster? Tanong ko rin yan. Yeah, kasi may follow-up ako sa kanya eh. Ay, talaga. Have you dated a gangster? Wala po. Kasi yung gangster naman sa book, bad boy lang. Ah, sorry. Nung, kailan ba to? Nung time ko, nung mga kabataan ko, gusto yung mga gang, na bad boy lang naman sila, hindi naman talaga sila, hindi talaga sila pumapatay, hindi sila nagnanakaw, wala silang ginagawa. Kalabang lang. Ganyan. Diba? Sa mga ka-age ko, diba? Totoo yun. Diba? So yun. Tapos, kung paano ko siya nabuo, puro hugot lang. So, daily update siya, daily basis update siya. Kung ano yung feel ko, siguro kung masaya ako nun, masaya rin yung nagsusulat ko. Kung malungkot, malungkot. So, had you ever had a gangster boyfriend? Parang ganun. Hindi ho, siguro nagkagusto na sa bad boy. Yun na. Alright, my question to Direk. Direk, nakadagdag ba sa kilig or romance factor yung shoot nyo sa Albay sa Daraga? sobra po. Sobra. Malaking parte ng kwento namin dun ginawa. Kasi kung tutuusin, pwede naman namin i-shoot kahit saan. We really went there. We shot there. We had... it was very difficult po. Kasama doon nakakatuwa kasi sa pagtanggap ng mga taga-Legazpi sa dalawa. Kaya halos di kami makashoot sa dami ng tao. Pero sumunod din naman po sila na pakiusapan. Pero malaking chunk ng kwento po namin at highlight nandoon po sa Mayon, sa Legazpi. Opo. Alright, and to Kat and Daniel, ano yung experience nyo having the shooting sa Albay? How Also, the the people guys from Albay yata, are Yes, you? Okay. Gusto ko lang may highlight sa kanila that you were there, tapos I want to know your reaction on How was they the treated experience, the Albay experience, the shoot? Masaya yung shoot namin. Kasi diba sa Most Beloved, sa Cebu naman kami nag-shoot. Tapos this time sa Bicol. Tapos umakyat talaga kami dun sa mismo Mayon para i-shoot yung... Wait, ikaw na. Okay, gusto namin pareho talaga yun sa Mayon kasi nag-enjoy si DJ, mag-ATV, tapos yung scene na ginawa doon.
First time yung maakyat ang mayon? Opo, yung as in, Andali, may reaction mo dito kasi may gusto yata siya una magsalita. Oh, bigay mo na nga, Mike. Oh! meron First time yata maakyat niya ano yung sa amin. Nag-enjoy po ako dun sa pag-akyat sa mayon. Then, nag-enjoy kami ni Catherine dun sa pag-akyat sa mayon. Ulit-ulit. Nag-enjoy po talaga kami doon. Na inakyat namin ang mayon. ATV. Andun si Zac Efron eh. Kwento mo. Mukhang may nangyari maganda sa mayon talaga. Oo, madaling araw po kami umakyat kasi noon. Talagang 3 a.m., di ba? Para walang 3 traffic. a.m. Hindi, kasi yung excitement namin is sunrise. Ah, So, kailangan. kailangan namin abangan sa mga 3, dumating kami dun mga 4:30. Mga 4:30 na dali. Mahirap siya kasi there's... Walang ilaw talaga paakyat doon. In fact, they don't do it. Okay, nakiusap lang talaga kami that to be able to capture yung sunrise, we have to be there ahead of time. Eh wala po talagang ilaw. So yung ilaw lang ng ATV, yun ang talagang ano. As in ako nagbimaneho eh. Eh ano yun eh, medyo matarik. Tapos may mga times na makitid lang, pwede ka malaglag. Nung umaga, may sakay ako sa likod. Andyan yun, yung PA ko. PA namin, si Kansi. Eh di, ayun na. Tapos wala ka nakikita. Eh, mahina po mata ko. So nakaganyan ako. Stop. Ako nasa unahan. Stop! Nakastop lahat ng staff and crew. Palit, hindi ko na kaya. Si At Ian. mayabang pa siya noon. Ang ganda ng aso. No? Kasi bagay yung sa kanya, yung malaki talaga eh. Wala, bumaba din. Naglalagpas na lang. Si Ian, Hindi kasi medyo scary siya. Tapos nakarating kami doon, gabi pa po talaga. Oh, tapos... Tapos may natulog lang po sa ATV, may bata. Si Catherine doon natulog sa ATV habang inaantay. Ilan days siya direct yung Albay show, yung may Bicol show? Halos 1 week, no? Wow. Halos 1 week. Kasi nag-shoot din kami sa Quezon. Kasi Malapit on the na. way, nag-shoot kami. Where in Quezon naman direct? Gumaka. Um, Mm-mm.